Hi guys! Welcome back to our channel. Another day, another vlog, and today nga ay kakauwi lang namin sa bahay. So, sinundo ako nila Alwin kasi siya naman today ay walang work. So, galing sila sa swimming lesson din ni Zion kanina sa YMCA Remington. So, nakakailan na bang swimming lesson, baby, no? Mga Parang 5 na. 5 or 6 na. Yan, basta hanggang December naman yan, every Tuesday ang kanyang swimming lesson. And yan, bago nga kami umuwi kanina, alam nyo ba, yung sa previous vlog namin, ang dami na naibigay ni Ate Jonah sa amin, pero ngayon may another, siya, pina-pick up. Nalimutan niya nga raw ibigay sa amin. So ngayon, tatry natin. Kasi ito daw, yung parang yung si Santa Claus na malaking pwedeng ilagay daw sa front door. Yan, hinahanginan to guys. So, hindi pa namin alam paano. Pero may saksakan dito. So, i-try natin. Sa hangin na ata siya. Yan, ito yung saksakan. Ayan o. Wow! Hi! Yes. Look at my Ay, gusto niya pala iyabang yung bag. Kasi nakabili sila Halloween since nga tumambay muna sila. Yan, Spider-Man bag. $5 lang sa Super Beans. Zion, look at Santa Claus. Hawakan mo, baby. Ano yan, mag-automatic stop? Baka siya ha? Siguro. Sasabog. Joke. Baka masobrahan. Ngayon lang tayo nagkaganto eh. Oo. Pero guys, hindi pa namin siya ipi-place kasi nga magti-trick or treat pa yung mga bata. So ayaw din naman namin yung decor sa amin, Santa Claus, tapos yung iba Halloween. So, patapusin muna namin yung Halloween tsaka Remembrance Day bago ilabas to sa aming front door. Ang ganda! Why? Stop it daw, natatakot si Zion. No, saan? Ang cute, no? Ay, thank you talaga, Ate Jonah. Alam mo, hindi na namin talaga kailangan bumili ng mga pan-decor-decor kasi laging may nagbibigay, no? Magugulat na lang kami. Mag-message siya. Kung ganito, kung gusto niyo, kunin niyo dito. Oo, may mga natanggihan na nga rin ako eh. Kasi sabi ko, ay ate, meron ng ganyan, ganyan. Lalo na pag malalaking items, bulky. Syempre, maliit lang naman din tong townhouse natin. Ayan, so okay na. Pag ano siya, bali, pag namatay siya, maano. So magdamag pala nakasaksak yan? Ganun pala yun? Kaya nakikita ko dyan, pag maga, nakadapa. Kaya sabi ko, bakit iniiwan lang nilang gano'n? Ganun pala yun? Nakala ko fixed. Ngayon lang, oh. Hindi, I mean, pag tinanggal mo to, i-close mo na siya, tapos yun na siya. Hindi ko alam kung may Hindi, lock. ito kasi siya eh. So, sorry, mga mangyan pa kami. Oo nga eh. Baka may lock, no? O, Wala ewan. eh. Hindi, okay lang yan. So, pag may na-upload naman to, may mag-comment ng video, baka ganun tao talaga. Dati alam, ngayon na tayo nagkaroon ng ganyan. Yeah, but again, thank you Ate Jonah for our Santa Claus. Again, kung hindi pa napanood, we have another Santa Claus here. Oh, you stand up there and then show your, doon ka, tabi ka kay Santa Claus. Show your bag. Okay. Okay. Gustong-gusto niya yung Spider-Man bag niya na nabili niya ng $5. Wait. You stand beside Santa Claus. Stand beside Santa Claus. Stand beside Santa Claus. Yan. Oh. Ayan, dito ka. Dito ka. Yeah, I told you. Yan, dyan. Oh, para mo na siyang... I'll kiss him. You kiss him? Oh, you want to kiss him? No. Ayan. So, gayak muna tayo, guys. A few moments later. So yun guys, no? Ayan, so magluluto pa lang tayo. Pero habang nagluluto tayo dito sa ating instant pot. Ayan. Ayan, so pressure cook muna tayo ng ating pata. Kasi magpapata team tayo. Wow, naman. Ayan. So anyway guys, ayan. So may nabanggit kasi sa amin si Emma. Habang pauwi kami kanina galing sa work niya, kasi nga sinundo natin siya. May nabanggit siya sa akin. Actually, Balita. I have no idea talaga sa mga ganitong immigration. Hindi kasi ito, kumakalat ng balita. So, para to sa mga hindi pa nakakasagap ng balita, like about sa napipintong mass cancellations daw ng immigration application. Ah, yeah. Pero wag naman sana. Kaya lang kasi ito, napapag-usapan at sobrang pinag-uusapan niya dahil nakahain na. Naku po. Yan pwede ng
maipasa. So medyo sneaky sila no sa paggawa ng batas na ito kasi nga magdudulot ito ng sobrang malaking issue, Mhm. 'di ba? Pwedeng magalit ang napakaraming organisasyon, mga katauhan, mga grupo, pero ito nga ay pwedeng maipasa na. And kapag naisakatuparan tong nasa bill, C12 kung tawagin, ay pwedeng mabigyan ng power sila na i-reset daw or kanselahin ang napakalaking immigration files Application. na pending. Grabe, No? no? So, ano nga ba ito ulit na Bill C12? So, ito daw yung nagko-contain ng broad powers daw. So, ibinibigay ito sa government para isuspend or i-defer or Cancel. kanselahin ang mga iba't ibang klase ng application for public interest or operational means. So, nakadikit kasi siya sa issue ng napakalaking backlog dito sa IRCC. So, last year, nagkaroon ng news na, nag-i-improve na yung backlog, nababawasan na. Pero this year, parang bumaliktad kasi sobrang dumami na naman yung Oh, aplikasyon. especially na nga lang din, baby, di ba? Isa sa mga kaibigan natin, nagpa-extend ng tourist visa. So, parang 6 months, 5 or 6 months na ata. Oo, So, wala hanggang pa ngayon, rin. wala pang result, guys. Oo, pero sabi niya kasi dati, yung kakilala namin na yun, parang within 1 month lang, dati nakakakuha na ng result for Yeah. tourist visa extension, pero ngayon 6 months na, wala pa rin. So, napakadami na ng backlogs. Kung napanood nyo rin nga yung mga previous videos namin, meron sila ding pinakitang report doon kung saan pwedeng umabot sa 7 years processing Grabe. time, 9 years processing time, or sabi up to 50 years yung humanitarian and compassionate. So, up to lang naman, hindi naman sinasabi yun yung default, pero pwedeng umabot doon. Kaya nga, syempre, nag-iisip din yung government ng Canada. So, paano ba maisa sa ayos itong napakalaking problema sa backlogs? So, di ba, nagbawas na nga sila ng mga approval, pero ang dami pa ring pending application. Yes. So, yung problema na yun, ang nakabinbin pa rin ng sobrang tagal. So, ano ba yung mga current na processing time sa ngayon? So, dati kasi, yung citizenship grant timelines daw, nasa 8 months lang yun. Pero ngayon, 13 months na. Wow. And then, yung Mas pagkuha halos naman, isang taon. oo, yung pagkuha naman ng citizenship certificate, dati 3 months lang siya. Ngayon, 8 8 months na. So, ito baby, yung spousal sponsorship, meron din kaming friend na nag-apply ng spousal sponsorship, no? Taga Edmonton sila. So, from 11 months, naging 22 Doble. months na. Pero I think until now, yan, 2 years na, wala pa ring result yung spousal sponsorship. Kaya nga napapaisip sila sana sa Philippines na lang yata nag-apply, no? Or doon na lang nag-apply kasi ito ang inland spousal sponsorship yung sobrang lumobo ng matagal na processing time. Yeah. And then dito naman sa AIP or yung Atlantic Immigration Program, 6 months lang dati ang processing time nito. Ngayon, nasa 30 months na. Grabe, sobrang tagal ng pag-aantay mo Ibig dito. sabihin, baby, ganun karami yung application na ginagawa nila. Oo, parang Tapos, ano yan na-stop pa yan, asing nagbawas pa sila. Oo. Grabe. So, ibig sabihin, may problema talaga yung processing nila, yung sistema nila sa pag-handle ng mga application. Kaya ngayon nga, binabalak nila, isaayos yun. So, yung work permit renewal din nila sa Canada, pati nga ito, yung binanggit natin, visitor visa processing, sobrang taas na daw yung tinagal ng processing na to. So, ngayon, nag-iisip sila ng solusyon yan sa pamamagitan ng Bill C12. So, sabi nila, sa pamamagitan ng Bill C12, ayan, may i-strengthen daw yung border security and imo-modernize yung proseso nung pagpaprocess ng mga application for immigration. Kaya lang maraming nangangamba kasi yung power na ibinibigay dito sa Bill C12 ay napakalaki, napaka-broad na kung maisipan ng government na
reset tayo. Reset. Mass cancel lahat ng pending na immigration application. Guys, sobrang laki yon ng impact, lalo na sa mga nag-aantay na ng matagal sa kanilang mga immigration applications. So, hindi pa natin alam kung sinong matatamaan. Hindi natin alam kung ano yung ika-cancel. Lahat ba ika-cancel? Or certain groups lang or pathways? What if, alimbawa, nakabayad na sila ng processing fee? Paano yun? Pwedeng mawala. So, yun yung risk. Yun lang yung sabi sa balita ha, sa cadimmigration.com kasi sila din yung naglabas ng news about like Bill C-12, yan, ina-explain nila yon. So, sabi nila, yung families, diba, minsan, ang tagal na nila nag-aantay para magkasama-sama, magkaroon ng unity, like united na sila dito sa Canada, matatagalan pa rin and pwedeng, yun nga, matanggal pa yung application nila for sponsorship and mabaliwala yung binayad nila for kung magkaroon ng mass cancellation. Maraming, so, possible effect. Maraming magre-reklamo dyan. Pwede. Kasi Kaya di nga, ba, nakapagbayad ka, tapos dahil sa ganitong bill na ginagawa nila, makakancel lahat. Yes naman, parang feel ko talaga, ganyan yung galit na mararamdaman. Kasi nagbayad ka na, hindi lang basta-basta bayad yan, libo Oo ang naman. inaabot niyan. Oo naman. Yung mga PR applications, spousal Kahit applications. sabihin mo ng $500 yan. And hindi lang yung government fees yung iisipin mo. Nagbayad ka rin kunwari sa consultant or lawyer. So, aabutin din ng libo yan. Tapos, sasabihin later on, no, posible, cancel mo na yung application, reset tayo. Mahirap. So, ito din, no, workers and students in Canada on temporary status could lose pending pathways to permanent residence after nag-invest ka na nga sa language, di ba? Nag-aral ka ng CELPIP, whatever, for, ano pa ba yung mga IELTS, and then nagpa-ECA ka, and then yung nga application cost. So, isipin nyo, di ba, yung language score, yung language examination, may expiration yan for 2 years. So, kung nakabinbin na yan ng matagal, tas ngayon ire-reset, kailangan mo mag-apply ulit ng panibago. So, kung expired na yung language exam mo, kailangan mo na naman mag-take. Take na naman, magkano na naman yun? 300. Yan, 300. Same pa rin ba ngayon? Baka mamaya, tumaas na rin. Di ba, yun yung dati pa nating fee. So, hindi natin alam kung tumaas na. And then, yung iba, may hinahabol na score sa CELPIP or IELTS. So, paano kapag retake mo, mamaya, bumaba yung score mo. Yes. So, retake ka na naman. Di ba, parang sobrang nakaka-stress yung balita na to. Pero, dapat malaman para hindi mo ikagulat if ever na isa katuparan nila. Kasi tayo, syempre, mga residents, temporary residents, PR or citizens dito sa Canada, nakikibalita lang tayo. So, ang government pa rin ng Canada yung magdedesisyon or may last say paano nila patatakbuhin ang kanilang departamento, lalo na sa immigration part. So, malaki ding problema pala ito sa mga employers. Employers, lalo na ng mga in-demand occupations. Kasi, kunwari, kung may inaantay silang worker na magtatrabaho sa kanila, tapos ngayon, yung application, matatanggal or mare-reset, di ba? So, hindi na naman makakarating yung workers nila. So, maaapektuhan ang kanilang industry, like sa healthcare, sa agriculture, pati na rin sa technology. So, ito yung ilan sa mga in-demand sectors na pwedeng maapektuhan because of the mass cancellation ng immigration applications. Yes. So, isipin mo na lang, di ba? Hindi lang family maapektuhan, hindi lang pati yung budget mo, pati na rin employers na nag-aantay para sa workers na maaapektuhan. And syempre, makakaapekto rin to sa reputasyon ng Canada. Yeah. So, yung iba, hindi na pipiliin talaga yung Canada na ang dami namang problema dyan, ang daming issues. Yun nga, it could deter future applicants daw. And pati na rin yung mga probinsya. May mga provinces kasi na nangangailangan talaga ng workers. Hindi naman lahat, for example, katulad sa Ontario na ang dami ng talagang workers, 'di ba? Nag-uuma po yung temporary residents doon. Pero sa ibang probinsya, nangangailangan sila. Pero kasi dito ngayon, pag mag-implement sa Canada, damay-damay, 'di ba? Unless mag-impose sila ng exemptions for certain provinces. So, yun lang talaga yung mga nakikita nating malaking problema. Sobrang malaki talaga yan. So, kayo guys, ano yung nafe-feel nyo? Lalo na yung mga
kababayan natin dyan na may pending immigration application. Tas ngayon, bali-balita na pwedeng manganib yung mga application ninyo at madamay sa reset or mass cancellation na gagawin. So, may mga grupo din, guys, na nakikipaglaban para hindi ito matuloy. So, ayaw din nila ito matuloy kasi nga of all the negative consequences din naman. Siyempre, ano pa rin yan discussion yan between both sides. Hindi naman siguro ganun kadali yan mag-decide ang Yeah, government oo. na bigla na lang, di ba? Siyempre, pag-aaralan din naman yan. Kasi malaking kawalan din talaga sa kanila yan. Yes, malaking kawalan, malaking epekto. Yep. So, syempre, ibabalance nila yan. So, yun naman daw yung goal, lalo na ng immigration minister natin, is to restore the balance. Yeah. Pero, yun nga, baka pwede niya ring isipin na one way to restore the balance dito sa, lalo na sa immigration application is to, kanselahin lahat ng pending para mawala na yung mga backlogs. We don't know. So, balik tayo ngayon, no? So, merong may gusto dito sa mass cancellation, merong ayaw. So, ano ngayon yung middle ground? So, ito daw yung mga possible alternatives na wag naman i-mass cancellation yung immigration application. Ganito na lang daw yung gawin. Sabi nila, temporarily pause lang muna. Oo. So, pause lang muna. Tigil muna. Kung hindi kaya talaga ng departamento na yon, kung may kakulangan talaga, hinto muna. Pero wag mong ika-cancel. Oo. Yeah, so, pause yung new intake sa mga specific categories na may overwhelming inventory. So, kung sobra-sobra ang daming nag-a-apply sa, for example, sa pathway na ito, edi i-pause muna. Yeah. Yan, no? Para hindi na madagdagan yung mga nag-a-apply. And then, pangalawa, i-increase yung staff. Tsaka mag-invest sa yun yung dapat din digital talaga. tools. Oo. Kasi, syempre, yung development ba ng technology, dapat humahabol din talaga yung bawat ahensya ng gobyerno para maprotektahan din yung mga applicants in already processing their applications. Siguro mas maganda rin yun, yung dagdagan yung tauhan. Kasi guys, sobrang laki ng Canada talaga. Oo. Sobrang laki. Kumbaga pangalawa sa pinakamalaking yan. Country sa Oo, buong mundo. Sa buong mundo. And then, yun nga no, kaya lang, naalala ko, parang recently lang or last year, nagbawas sila ng Yun tauhan. lang. So, nagbawas sila ng tauhan na kung saan ang daming backlogs. So, iniisip ko dahil ba may ini-introduce na silang mga AI-powered equipment or software. Kaya, kakayanin na yan ng mga AI tools. Pero yun nga, syempre, decision making pa rin kasi ito kaya feel ko kailangan pa rin ng tao talaga. Siguro yun yung nagiging effect ngayon dahil sa nagbawas sila noon. Kaya ang daming nare-refuse yes. automatically na minsan hindi na makatarungan yung pagre-refuse or wala ng basis. So, another alternative daw na para ma-meet halfway is to create statutory protections. Kung mag-i-implement sila ng something, dapat hindi naman makaapekto to sa mga nauna nang mag-apply. So, dapat daw prospective yung application, hindi retrospective. Kasi nga, kawawa naman yung mga nag-aantay na ng 2 years, 3 years, 4 years sa kanilang mga applications and then suddenly sasabihin nyo mass cancellation. So, yun. And then another one is to simplify or consolidate overlapping pilot program. So, kung may paulit-ulit na programa, ayan, pagsama-samahin na lang, 'di ba? And then ito, lastly, sinasabi rin nila na establish din daw yung IRCC or yung government ng transparent na criteria and public reporting. Kapag magka-cancel sila ng application, para din daw ma-scrutinize ng mga applicants yung desisyon ng government or nung parliament. So, one way din, di ba? At least kasi hindi sila in the dark sa mga applications nila. Hindi na lang automatic ika-cancel. So, dapat may reason bawat refusal or cancellation ng kanilang application. Parang napaka-brutal naman kung sasabihin nilang or magdidesisyon sila ng cancel, di ba? Yes. Parang isipin din naman nila yung mga taong, alam niyo na. So,
ano lang naman yun lang ay yung take ni Alvin. Siyempre, kanya-kanya rin naman Yeah, tayong yun lang naman yung opinion ko. Oo, when we heard the news. Pero, syempre, feel ko naman, it will vary sa mga, depende kung ano yung sitwasyon mo. Yung iba, okay dito, okay i-mass cancel para din magkaroon ng reset at hindi na magkaroon ng backlog. Yung iba naman against dito kasi isa sila sa mga maapektuhan. So, kayo guys, ano yung mga take nyo sa ganitong ipinopropose na bill, no? So, dapat lang din aware tayo kasi pwedeng in one snap of our finger i-implement na pala to kinabukasan. Hindi tayo aware. So, at least we are just aware sa nangyayari ngayon sa paligid, lalo na dito sa immigration ng Canada. Pero alam niyo ba guys, yung sa pagbabawas na lang no ng mga pumapasok dito. Alam niyo, pwede na rin siguro sabihin na nakakabuti siya yung mga nandito kasi nalilimitahan yung pumapasok. So yung may mga work dito, mas alam niyo na, mas sila yung nabibigyan ng opportunity, especially pagdating sa mga application ng PR. Oo. So, Diba? nababawasan yung Oo. kakompetisyon Mm-mm. nila. Yeah. Yan, yung mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ng pathway. I think, nakabuti yun sa kanila, yung pagbabawas or paglilimit sa pagpasok ng other foreign workers, Yeah. 'di ba? Kasi And- sila yung focus. Yes, ngayon. and pangalawa din siguro sa housing, no? Kasi gaya ng dati talaga guys, yung time na boom talaga. Yung time na namin, especially. Talagang grabe yung housing doon, sobrang taas. Pero ngayon, bumababa siya na bumababa. Yeah, so, Yeah. yan, one of the many effects din or kagandahan. So guys, no, anyway, ito nga pala, nung isang araw din, nagsabi si Prime Minister Mark Carney na in 2 to 3 weeks, ayan, ilalabas na nila yung pagbabago sa immigration policy. Ayan, so kung Within merong 2 to 3 weeks. within 2 to 3 weeks, so Yeah. by November, Oh. so abangan natin yung any changes nila, lalo na sa temporary foreign worker program. So, ito na yung matagal nating inaantay. Medyo malaki-laking news yung mangyayari kasi ito na yung sasabihin nila. Pwedeng mabago yung immigration target levels nila. Pwedeng ma-maintain, pwedeng madagdagan or Mas mabawasan. pa. So, we will see. Ayaw natin pangunahan, kaya sabi natin, ayan, aabangan natin in 2 to 3 Yeah. weeks time. Iyan. So, yun guys, I hope na nakatulong tong video na to, no? And sana, ano lang din guys, pray lang din tayo na sana mas maging maayos yung polisiya dito sa Canada. Kasi ang dami talaga nangangarap na pumunta rito. Hindi lang kami, no? Yeah, ano pa? Yun lang naman. Yes. Yun lang naman ang ating update for today, no? So, mass cancellation, what can you say about that? Yeah. Nakakalungkot lang, lalo na kung nagbayad ka ng libo-libo, Yeah, yun yung masakit tapos doon. ika-cancel. So, but we will see, Yeah. kasi ano pa lang naman to, diskusyon, hindi pa siya na-implement, but it's still good na at least aware tayo sa mga hinahain at pwedeng mangyari. Nangyari. Yeah. Alright guys, so I think hanggang dito na lang muna guys. So if you have any questions, you can leave your questions down below. And kung ano man yung mga comments ninyo or insights about this topic, you can share it Yeah. also sa comment section para lahat tayo ay matuto at malaman yan. Yes. Alright, so yeah, we'll see you again on the next one. Oops! Wait, Okay. wait. Okay. Okay. We'll see you on the next one.